Muling binuhay ang anak ng pinuno at pinagaling ang isang babae. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kaniya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang palabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyan. Hanggang dito lamang po ang ating babasahin. At tatanungin natin si Kuya Joe sa magandang aral na may bibigay niya rito. Muling binuhay ang anak ng pinuno at pinagaling ang isang babae. Mga kapatnubay, kung malalim po ang pananalig natin sa ating Panginoon, na lahat ay kaya niyang gawin, tulad ng pinuno ng mga Hudyo at babaeng dinudugo ng 12 taon, walang duda, lahat po ng hilingin natin sa ating Panginoon, Kanyang ibibigay. Napakinggan po natin ang mga aral ni Kuya Dio. Hingin naman natin ang aral na may bibigay sa atin ni Kuya Ben. Dito po ay mga karanasan na gusto nating makita. Pangalawa ay ang uri ng pananampalataya. Makikita po natin dito yung kapitan ay para sa anak, hindi personal. Hindi ito yung personal, para sa iba. Pananampalatayang alang-alang sa iba. Doon naman po sa isa, doon sa babae, pananampalatayang para sa kanya. Malalim pareho. Pero doon sa mga pangyayari pong ito na na-encounter nung pinuno ng mga Hudyo, si Jesus, pag sinabi kasi natin ng mga Hudyo, ng mga kapanahunan, napakarami ang mga Hudyo noon na hindi naniniwala kay Jesus. Lalong-lalo na yung mga talagang umuusig pa kay Jesus. Bagkos, ito pa yung mga tao na nais nga siyang nagpako sa krus ng kasaysayan. Ano ho? Pero makikita natin, itong pinuno ng Hudyong ito, unang-una lumuhod. Lumuhod, nagpakumbaba. Tinanggap niya sa kanyang sarili na si Jesus ay tagapagligtas. Na si Jesus ay buhay. Nagbibigay buhay. Ito yung dalawang bagay na napakahalaga na nakikita po natin dito. At ano yung lalim ng kanyang pananampalataya? Ganito kasimple. Sumama lamang kayo. Mahirap yun Sumama lamang kayo.
Ibig pong sabihin, mga minamahal kong mga tagapakinig, kung sumasama lang palagi sa ating buhay si Jesus, lahat ay kaya nating ganawin. Lahat ay kaya nating gampanan. Anumang mabigat na bagay na nakadagan sa ating buhay ay kaya nating pagaanin. Sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa Kanya ay mabubuhay. Kasi nga po, yung anak na babae niya ay patay. Pero yung paniwala niya, sapagkat si Jesus, sabi nga ni Jesus, I am the life. Naniniwala siya na kayang buhayin ni Jesus. Ganito kalalim yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pero, yung kanyang pananampalataya, hindi sa kanyang personal na pangangailangan ng iba. Marami po sa atin na gumagamit ng mga ibang mga tao, yung iba, kaya lang baliktad baliktad. Sapagkat yung paggamit ng iba, sinasabi na nila, gusto nilang paniwalaan, sila'y nakapagpapagaling na. Hindi na si Jesus kasama. Pero itong taong pananampalatayang ito, si Jesus ang kailangan nakasama. Marami ngayon pumatong lang ng kamay, sasabihin na nila, ako ang nagpagaling! Marami ngayon. Di ba, Kuya Bert, Kuya Joe, talaga ngayon, dami nagpapagaling. Pero ang problema, sa mga nagpapagaling na ito, ang sinasabi, para bang sila na, wala na si Jesus. Pero itong opisyal na ito, sinasabi niya, kailangan kasama si Jesus upang ipatong lamang ang kamay ni Jesus. Hindi siya. Hindi yung kapitan. Kasi pwede naman sabihin nga niya, Panginoon, bigyan niyo mo naman ako ng kapangyarihan, pagalingin ko yung anak. Kaharap na niya si Jesus. Panginoon, ipasa niyo nga sa akin. Pagalingin ko siya. Hindi ito ang kanyang ginawa. Kundi, sinama niya, hiniling niya, nasamahan siya ni Jesus para buhayin yung kanyang anak. Yan ang una. Pangalawa, yung sinasabi natin, personal, na kay pangangailangan na pananampalataya. Ito yung babae. Yung babae kasi, sabi rito, sumunod din ang isang babae may 12 taon ng dinudugo. Inaagasan sa atin, delikado yun At ito naman ang mabigat sa kanya. Mahito ko lang ang kanyang damit ay gagaling na po. Ano pong ibig sabihin? Ano po ang ibig sabihin? Gano'ng kalaki, kalawak naman yung kanyang nararamdaman. Isipin na lang natin, mahipo lang. Hindi na kinakailangan, hilingin pa niyang gumaling siya. Hindi na niya kinakailangan na makipag-usap pa. Kundi yung mahawakan lang. Ganon kabanal ang pagtingin niya kay Jesus. Ganon kang pagtingin niya sa kapangyarihan ni Jesus. Ganon ang pagtingin niya sa pagiging Diyos ni Jesus. Yung mahipo lang. Naalala ko na naman tuloy ito, Kuya Bert Nung si Kuya Bert ay pupunta ng lupang pangako, Jerusalem, doon sa mga dinaanan ni Jesus. Ito'y totoong pangyayari po, mga minamahal kong mga, inuulitin ko lamang po doon sa mga taong hindi nakarinig sa kinikwento ko ito noon. Pero totoo yung sinasabi ko siya, nasa puso ko yung sinasabi ko. Kaya lang, marahil, siyempre, nagbibiro-biroan kami, mga magkakasama, maaaring hindi, si Kuya Bert, pero yung talaga ay nasa puso ko yung gusto kong mangyari. Pero may nakauna sa akin Ang nalaman ko kasi, ang nakalapit doon ay ang unang nakalapit yata sa kanya ay si Kuya May, nakahipo. Sabi ko, mukhang nabawasan na. So, pero po ako'y naniniwala na kahit na may nakahipo, nauna-una, ay maaari ako'y nakakuha rin. Sapagkat ang sabi ko po kay Kuya Bert, bago siya umalis, Kuya Bert, ang paranging pakiusap po sa iyong pag-alis, papunta sa Israel, papunta doon sa sa Jerusalem, sa lahat ng pinagdakuhan ng dakong banal. So, siya'y umapak doon, siya'y nakasamyo doon ng hangin, ang kanyang damit ay nadikitan ng banal na lugar. Sabi ko, Kuya Bert, pakiusap po, ako ang unang gustong makahipo pagdating mo sa Pilipinas, pagbalik mo. Bakit po sinasabi ko ito? Totoo yung sinasabi ko. Sapagkat anuman yung pinanggalingan ng kabanalan, nakadikit sa iyo yan, di yan mawawala Dala mo yan Galing ka doon, dala mo yan. So ito yung paniniwala nung babae.
Kaya yung babae gumaling. Kaya yung babae pinagaling ni Jesus. Pero mayroong isang karugtong na napakagandang sinabi ni Jesus, anak, lakasan mo ang iyong loob.